Hello guys, kumusta? Kumusta? So, anong oras na? Friday night na ba? Yeah, 6:30. 6:30, taas ng araw. Taas ng araw. Yeah, ganun talaga dito sa Amerika. Pag summer nga, minsan hanggang alas 9, may araw pa. Anyway, so didilim to siguro mga 8 to didilim. Dito tayo sa labas ulit. Nag-shooting na ako kanina umaga, pero sabi ko kasi pa nga, ano pa tayo? Shoot pa tayo. So, testingin natin tong Legacy 1000 variable pump. Nabili ko to sa eBay, no? Mura ko lang siya nabili. Kala ko nga nung una scam kasi it took a long while, almost 2 weeks yata bago ma-deliver. Sabi ko, what ang mura? Hindi ko pwede sabihin yung presyo para hindi tayo ma-demonetize. Pero buti dumating. Ayan, ang ano niya, specs. Up to 800 FPS. Pag BB, pag alloy pellets, 1,000. Bira naman gumagamit ang alloy pellets kasi mahal yan eh. Okay? So, BBs tayo. 800, malakas na yon. Okay? 3 pumps daw, 550. 6 pumps, 850. And 12 pumps, 12. Pwede pala 12 dito. Okay na pala, may reading na eh. Okay? Tapos, ito siya. May kasama, itong package na to, may kasama na scope. Mumurahing scope lang. Tapos, nung una, wala kasing manual eh. Sabi ko, asa na kaya lagayan ng ano, where do you load the BBs? So, dito pala nakatago. Dito yan eh, di ba? Dito ba? Yun, dito. Yan, dito ako maglalagay ng mga BBs. Yan, galing nga ng pagkakadesign eh. Anyway, plastic siya, buong katawan plastic. Syempre yung barrel is steel, pati yung front, yung rear side steel, yung front fiber optic, pero plastic. So, tara, testingin natin. Maganda. Ano tayo? Magganyan tayong view. Nagulat ako yung 12 grams CO2 ko, dami ko na naipon, no? Pero mga 2 weeks pa lang to na pag-shooting. 2 weeks pa lang na pag-shooting, ang dami, no? So, yan ang kagandahan pagka multi-pump ang gamit mo. Hindi mo na kailangan ng CO2. Hindi mo na kailangan ng CO2. Okay, load. Dito ka lang maglo-load. Ayan. Tapos nag-set up na ako ng mga targets downrange. So, ganito na lang yung ating view para hindi tayo against the light. No? Tara. Testing nga natin. Makikita ko ba? Yun. O, kita naman. Kahit naka-shades ako. Kasama natin isa. Yun. Pipick up siya ng isang bala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ha! Babaralin ko tong lata na may weights para tingnan natin yung ano, penetration. So, 12 pumps, 12 pumps. Kita. Laglag. May hangin. Kung kailan naman magbi-video ako saka naghangin. Nagre-reflect yung ano, yung sun sa ano ko, sa aking scope. Yun, okay. Here we go. Safety. Barling ko doon sa puti. Okay, 12 pumps, definitely malakas. Tumagos siya, mamaya inspect natin. Kanina binaril ko yun ng ano ng CO2, hindi tumagos. Pero ngayon kita ko tumagos kasi kita ko ilaw sa likod eh. Okay, kakasama isa. Pipick up ng, dalawa pinick up niya eh. Ano ko eh. Nako po. Kamali ako eh.
Yun. Pumake up siya ng dalawa. Dapat isa lang. Nag-hesitate kasi ako. So, 1, 2, 3. Tatlo lang. Tutumba lang natin yung mga knockdown targets, mga lata-lata. Okay. Lang. Papatay lang tayo ng oras. Nagre-reflect lang yung sun sa scope. Ang hirap makita. Yan. Okay. Kala ko makakatulog. Okay, yung RAM. Baling ko muna yung RAM. Narinig niyo yun? Okay. So kahit hindi ko ipakita yung target, maririnig nyo naman eh. Kasi kung itatapat ko dun yung camera, against the light, hindi nyo makikita rin eh. 1, 2, 3. Hindi nyo rin makikita yung target. Against the light. Ako na lang yung nahihirapan kasi against the light yung yung aking scope. Kaya may glare. Yung turkey. Hit. So, siniro ko to nung nandun sa loob ng bahay. 1, 2, 3. Buti, 0 pa din. Yung pig, yung baboy. Baboy. Barling ko pala yung paper para makita natin yung 0 niya. Ang tama. Oops, may hangin. May hangin. Parang mababa. Parang mababa doon. Ulit nga. 1, 2, 3. Yun lang, no? Pag magpa-pump ka, medyo matagal, medyo mahirap. Kaso, hindi ka na kailangan bumili ng CO2. May trade-off eh. So, minsan, tamad ako mag-pump, ayoko mahirapan, nag-CO2 ako, o kaya PCP. Pero pagka okay lang, pump tayo. Yun na, nahirapan ako sa glare. Yan, masyadong Anyway, parang pag sa papel, yan naman siya. Hindi. Hindi, double feed na naman ako. Double feed. Pagka kinesa mo dati, diretso mo na. 1, 2, 3. Ano pa yung baboy? Yung pig na silhouette. Ayan, rinig yan hit. 1, 2, 3. So, pag backyard blinking, pwede na yung 3 pumps. Pag hunting, gagamitin pang hunting, syempre 10 or 12 pumps. By the way, sa Pilipinas, bawal ang hunting. Paalala lang. Bawal ang hunting. Bakit ako mababa? 1, 2, 3. So, yun ang maganda sa variable pump. Kaya na variable, it varies. Ibig sabihin, nasa yan. Kung gusto mo mas malakas, yan nga, pwede mo sa hunting. Pagka mahina lang kailangan mo, pang backyard lang, hindi kailangan na sobrang lakas eh. Lalo na kung maliit lang yung backyard. Yan, rinig nyo yun So, pag diretso mo agad. 1, 2,
3. Lata ulit, lata. Maririnig nyo to. Sa pool. 1, 2, 3. Sa pool. By the way, ito pala, no, pump siya. Sa Pilipinas, uso yung escopeta, yung foot pump. Ibobomba mo ng paganon. Problema daw doon, hindi mo malagyan ng scope. Hindi mo siya malagyan ng scope. Nakakalog yung scope masyado. Pero, I think sa Pilipinas lang meron nun eh. Kung ako natira sa Pilipinas, bibili ako. Gusto ko talaga bumili nun. Hindi nyo kasi alam in the future, baka wala na. Hindi na sila mag-produce ng escopeta or similar na foot pump na air gun. Magiging collector's item na yan. May isa pang lata doon na kahina-hinala ang kinikilos. Yun. 1, 2, 3. Yun, namin nyo. Full. Kaya kung lata-lata lang, walang problema. Walang problema sa 3 pumps. 1, 2. Kasi ang purpose mo is mapatumba lang naman sila eh. Para ka lang may arcade sa bahay. Pero kanina yung penetration test, kahit dito ako sa malayo, kita ko tumagos eh. Kita ko yung butas niya hanggang likod eh. Lata. Hit. Yeah, kawawa yung mga lata sa akin. May isa pa. 1, 2, 3. Isa pang lata sa ilalim. Sorry, di ko mapakita sa inyo kasi sabi ko ano, pag dito yung camera, ayun, ito yung araw oh. Mabablind lang yung camera eh. May isa pang lata nagtatago sa ilalim. 1, 2. Hit. 3. Okay, may isa pang lata sa malapit. Malapit muna. Pull. Oh, nag-bounce pa kaya dapat palagi may eye protection. Subukan ko nga yung mga lug nuts. Yung lug nut ng Expedition. 2, 3. Natin kung makakaano tayo. Buti ito ano, ayan. Here we go. Huh? Wala na. Ay, sorry. Wala na. So, paano pag-load? Meron niyang load spring dito. Ibababa mo. Sayang yung pinump ko. Invert mo ganyan. Talagyan mo yan. Tapos, balik yung spring. Yan, loaded na. Sayang yun ah. Okay. 1, 2, 3. Miss, pero tumagos ah. Ha. Gusto magtatanong, BBs or pellets? Dati ayaw ko sa BBs eh. No? Mas accurate kasi ang pellet. Ang BB kasi nag-spin. Pero, ang advantage naman nito, steel to, bakal. Mas mabigat to. Mas mabigat yung transfer of energy, knockdown power, kumpara sa pellet. Kasi bakal to eh. Mas madaling bumasag ng bote. Sabi ko kaya magbasag ako ng bote. Kaso, makalat eh. Maniwala na lang kayo sa akin na kaya niyang bumasag ng bote. Kasi bakal yan eh. Steel BBs. Here we go. Yung lug nut. Try ko ulit. Saan ako tumatama? Para mag-adjust ako.
Babaril muna nga ako ng paper para makita ko yung impact ko. Malilit kasi yung lug nuts eh. Dapat, tira muna tayo ng paper. Saan ang aking... Mababa. Mababa siya pag 3 pumps. Ay, adjust tayo. Adjust tayo. Saan na yung aking ano? So, sabi dito, up. Okay. Mababa kasi pag 3 pumps eh. 1, 2, 3. Okay, try natin. Mataas masyado naman. Balik ko ng konti. Mataas masyado, tsaka masyado akong ma-right. By the way, excited ako. Pupunta na ako sa range bukas. Tagal-tagal ko nang pinaplano pupunta sa range. Nakakatamad kasi pag mag-isa ka lang. Wala kang kausap. Hindi na ako nag-enjoy mag-isa lang. So bukas niyaya ako ng kaibigan ko si JR. Subscriber ko rin siya dati. Dito na lumipat dito sa Texas. So punta ako ng left. Bukas yung ano namin. Range trip. Nag-iisip ako ano dadaling kong barel. 1, 2. Siguro yung dalawang bago. Yung 1911 na 9mm tsaka yung binuo ko na M16A4. Yung 1911 na 9mm, meron akong conversion kit nun para sa 22LR. Matagal ko na rin din nagagamit. Dadaling ko yan. I think I'm almost there. Kailangan ko lang mag-left pa ang konting-konti. Tapos, kailangan kong umakyat ng konti. Pag bullseye, isa ako na babalikan yung mga maliliit na targets. Here we go. Parang mababa. Baba pa rin. 1, 2, 3. Ay, nako. Nasaan ako? Sensitive naman ito. Konting adjustment, ang laki. So, doon sa magtatanong kung mahirap ba siyang i-pump, hindi naman. Hindi naman. I have seen worse. Meron ng iba mas mahirap pa dito i-pump eh. Teka. Okay. I think almost bullseye na to. Pwede na. Kaso yan, ito yung ano niya eh, internal magazine, kaya dapat i-load natin yan. Mamaya, pag ganadong-ganado, wala na palang BB sa loob. Oops. Ayaw. Okay. One, two,
3. Okay, banatan natin ngayon yung mga lug nuts. O, kailan naman titira na ako saka humangin. Here we go. Nagurlisan niya lang. 1, 2, 3. Parang mataas pala. Still high pero ayoko nang i-adjust. Ayoko nang i-adjust kasi hindi naman ganun ka-accurate tong scope na to. 1, 2, 3. Gusto ko lang magpabagsak ng isa, sabi mo. Ha! Late kasi. 1, 2, 3. Oh, doon sa magtatanong, ano mas maganda, BB or pellet? Dali. Tumbay natin to. Kanya-kanya application yan, no? Yung, sabi ko nga, yung pellet, mas accurate. Maganda siya pang hunting. Pwede rin naman ang BBs pang hunting, pero yung mga close range like daga sa bahay. Kasi sabi ko nga metal 'yan, talagang tutumba yung daga. Okay, try ulit. 1, 2. Hit. Ay, okay, guys. Tumba na. Tapusin ko lang yung ating video. Lapit ko to para makita. Ay, grabe yung araw. Grabe, makita. Yung Legacy 1000. Kaya daw nila tinawag to na 1000 kasi umaabot ng 1000 FPS pag gumamit ng ng alloy pellets. Pero sabi ko nga bihira lang gumagamit ng alloy pellets kasi napakamahal nun. So although plastic ang buong katawan, polymer plastic, yung barrel niya syempre metal, sight sa likod metal, tsaka yung trigger, trigger. So kung tatanungin niyo ako, is this worth it to get? Sa Pilipinas napakamahal nito. Mahal nito. I would suggest kung bibili kayo ng ganito, bumili na kayo ng local na airgun sa Pilipinas, at least kahoy at saka bakal. Pero kung makukuha nyo na mura, like katulad ng ginawa ko, mura lang kuha ko nito, why not? Backyard plinking habang hindi makapunta sa range. Yan. Tipid pa sa CO2. Bye!